Hey guys! Good evening! It's already 5 p.m. Nasa bahay na tayo. Ito na yung ating mga nabili guys. Bumili na din ako ng regalo para kay Papa and Mama. Hindi ko ipakita kung ano yung nabili ko kay Mama. Nandito siya. Lagay ko lang dito. Kay Mama yun. Kahinaan ko talaga tong mga ganitong tote bag. Kay dito, yung mga grocery store, kailangan mong bilhin yung mga plastic bag. So, magdala ako ng bag lagi. Magamit to natin sa pang-grocery natin. Ito yung mug na nabili natin. Ang cute niya. Isa na lang ang natira. And, meron pang pangalan na Joy. Ngayon ko lang nakita na may pangalan na Joy. Yan. And yan. So, para talaga to sa akin. Nung last na store kay nakabili tayo ng pang-mix ito. And bumili din ako ng chocolate para sa hot choco to. And perfect siya para sa ating mug. I'm not sure kung si Habi mag-drink ng hot chocolate kaya hindi yan gaano mahilig na hot choco. Mahilig lang siya sa chocolate pero hindi yung ma-drink na chocolate. Nakabili ako nito sa Class Olson. Yun lang yata yung nabili. Ay, nakabili din pala ako ng nito. Ang cute! Tapos sa Granite na yung una nating store na pinuntahan kay bumili ako nitong bag kay pang grocery shopping natin. And bumuli ako ng mga notebooks kay pang journal ko. Mahilig ako magsulat-sulat sa ngayon. Bili din ako ng para sa pencil. Yun lang yung ating nabili kanina. And magluto na ako ng pagkain para kay Habi. Magluto tayo ng hapunan guys. And magkuha tayo dito sa lechon manok na pang mix natin sa pasta. And lagyan din natin ng cream and pesto basilica. I hope magustuhan ni Habi kay first time kong gagawin nito. And I'm not sure kung masarap ba tong lutuin ko. Lite boll. Pesto basilica. Dito ba ako? Tapos na tayo mag-dinner and may bread tayo. May celebration na St. Lucia every December sa 13 dito and may Lucy Cut. Ito yung bread na kainin kapag December 13. Yan siya. And ready na yung regalo natin kay Mama at Papa.
kay mama ay yung malaki tapos yung maliit kay papa. And hindi yan shoes, nilagay ko lang kay para maganda yung form sa gift. Kanina lang ako nagsasalita. Chine-check ko yung aking na video na. Tapos wala palang voice. Kaya kailangan ko na naman mag-talk. Ano yung na-talk ko kanina? Panghaba na talaga siya. I think almost 20 minutes yung mga sinasabi ko. I try ko muna nga sa ngayon yung pakinggan ko kung may voice na ako. Kaya baka magsalita ako na magsalita sa ngayon. Tapos hindi pala na-record. Tinatry ko kasing gamitin yung vlogging kit na may mic. Tapos nakamute yung aking mga pinagsasabi. Sinabi ko kanina na importante yung mga small things lang na yung gustong-gusto mo, nakaka-help talaga siya kapag di mo feel yung day mo. For example, yung mga clips na gamit mo, paborito mo na kulay, or yung mga gamit mo na mga baso, gustong-gusto mo, yung mga design, aesthetic para sa'yo.
For me, yung aesthetic sa akin, yung plain, tapos beige yung kulay, or neutral. Yung mga gamit ko, hindi na siya gaano kamahal compare before. Pang skincare, yung aking toner, moisturizer, tapos pang wash ko sa aking mukha. Ngayon, hindi na siya gaano kamahal compare before na pricey. Tapos yung mga gamit ko na before na mga foundation, kay pricey siya, pero grabe lumalala yung aking mga acne. Kaya nag-stop akong gumagamit ng mga foundation. Sa experience ko, hindi talaga importante yung skincare mo or yung mga makeup mo na mahal. Kahit naman hindi siya kamahalan, tapos hiyang ka, yun na yung sundin mo. Like for example sa akin, ito yung mga gamit ko sa ngayon. Tinted moisturizer to siya, tapos ito ka spot treatment and concealer na din. Ito talagang dalawang combo lagi kong ginagamit. And okay na ako nito sa aking day. Kahit nasa bahay lang ako or pupunta ako sa school or lumalabas ako, ito talaga lagi kong ginagamit. And also, di ko feel na may nilalagay ako sa aking mukha. Dr. Pau Pau din, kay para mag-glow yung skin ko, kay grabe ka yellow yung mukha ko kapag wala akong pang blush. Yung kulay ko before, hindi siya sobrang dark and hindi din sobrang light nung nasa Pinas ako. Akong pakialam sa kulay ko before. Hindi ako magpayong, hindi din ako gumagamit ng mga products para pumuti ako. Okay ako sa kulay ko before. Tapos nung nandito na ako sa Sweden, grabe ka-light yung skin ko. Tapos sa ka-light niya, para na akong may sakit kasi nag-yellow na siya. And kapag summer, medyo may kulay ako, magbabrown yung skin ko. Today kay Friday, and si Habi kay mag-order lang ng food sa Asian restaurant sa Saigon. Kay ayaw ko magluto. And also, si Habi din hindi mahilig magluto talaga. Sometimes lang si Habi magluluto ng food. Ayaw niya magluto ng food. Doon siya sa Saigon na restaurant mag-order ng food. And late kami nagising today. Kaya late yung aming lunch. Maybe mga 3 PM yung lunch namin. Ang ganda na ng tulips na binili natin nung Monday, kaya nag-open na siya. Yung gawin ko today kay magdilig ako ng aking mga plants. And paminsan-minsan ko lang yan diligan. Tinatry ko na hindi magdilig lagi kay madami akong pinapatay before ng mga plants. Natira na lang yung aking hanging plants na nag-yellow na din. And yung mga snake plants ko. Yung snake plants ko, lumalaban siya. Humihiyang siya. And tumataba yung mga snake plants ko. And tinatry ko talaga na hindi ako magdilig everyday. Kay before, lagi akong nagdidilig kasi mahilig talaga ako magdilig. Tapos napatay yung mga plants ko. Kaya ngayon, kahit gustong-gusto ko man magdilig almost everyday or almost every week, hindi ko talaga sila diniligan, especially sa snake plants para hindi malata yung aking mga plants. Tapos ito, bago to yung binili natin noong Monday. I don't know kung hiyang to sa akin. And kailangan ko tong i-search kung kailan ko siya diligan. Pero sa ngayon, diligan ko siya today. And maybe mga after ilang weeks na. Yung nilagay ko doon na anong cortina na buho style sa aming kusina, binigay ni ate. Tapos plano ko talaga na ilagay siya sa balcony. Kaso yung balcony namin kay lumalaki man siya. So hindi ko makover sa cortina yung buong balcony. Sayang talaga yung na-vlog ko na ganina na mga tinutok ko. Pero ganun talaga. Sinushow ko sa inyo yung pag-open sa kalendar, yung dalawang kalendar, yung kalendar na self-care, tapos chocolates. And kahapon kaya hindi ako nag-open, kaya dalawa yung na-open. So, isushow ko na lang sa inyo kung ano yung na-open. Itong chocolates na to, yung nakuha natin sa pang-chocolate na kalendar. And itong dalawa, yung nakuha natin sa pang-self-care. Yan. Dilig na tayo ng aking plants.
yung na-order ni Habi na food and curry. Tapos ito kay chicken na fried. Nilagyan nila ng flour. Yung sauce niya, curry pa rin. Ito na yung food namin, guys. Kain na tayo ng dinner. Let's eat naman. Grabe ka spicy. Tapos na kami manood ni Habi ng TV series. 4 PM na dito. Remember na may nag-comment sa comment section about sa culture shocks. Mag-share daw ako and hindi ko agad-agad na-talk kasi iniisip ko kung ano yung kakaiba sa atin andito. And so, sa ngayon kasi 5 years na ako dito sa Sweden and normal na lang sa akin. Kaya iniisip ko talaga kung ano yung ma-share ko sa inyo. Ang una kay grabe ka linis yung paligid. And then second, wala talaga akong na-shock. Kay I'm not sure kung sa ibang city kay sometimes dito sa Sweden ba kay may lugar din na sobra silang conservative and also may lugar din sa Sweden na hindi. Depende kasi sa city. Sa small city kay medyo conservative pero yung malaking city, open-minded masyado yung tao. Nakatira kami ni Habi sa hindi gaano kalaki pero hindi din siya gaano kalit na city. Ang nasyakan ko talaga kay yung mga babae kay mahilig sila na magpakulay and kapag may trees kayong makikita, under dyan may magbabad and magbikini lang sila and nakadaob sila without bra and yung gamit nila ng mga panties kay yung tong and sobrang sexy. First time ko nakita na maraming nakabikini as in shock na shock talaga ako kasi wala silang pakialam about sa kanilang mga body if sino-show nila. Wala silang pakialam. And also nung nag-gym na ako sa aming changing room, wala silang pakialam na mag-naked sila sa front sa'yo. And then nung naglagay ako ng aking mga jackets, tapos yung katabi ko na babae, naked na siya, tapos ako yung nahiya kasi hindi ako sanay na makakita kasi wala namang ganyan sa atin, diba? Kahit babae, hindi sila mag-naked talaga sa harapan natin sa Pinas. Tapos nung una ko nakita, ako yung nasya-shy. And sometimes pa, hanggang ngayon, nakikita ko na may mga friends na mga girls ba, mag-talk sila, tapos nakanikid sila, normal lang, parang may suot sila na damit. First time ko talaga, nahiya talaga ako. Pero ngayon, hindi na. Wala man silang pakialam sa kanilang naked body kung sino mang nakakita. Ma-private yung Swedish na tao, hindi sila ma-share sa kanilang problema, kanino-kanino. Like, may chinucho sila na pwede lang nilang i-share kung ano talaga yung dinaramdam nila. Hindi sila agad-agad nag-share ng kanilang problema. Siniseparate nila yung problema nila sa love life nila, sa family nila, yung private life nila sa kanilang trabaho. So, kung nagtrabaho sila, kahit anumang nangyari, anumang dinaramdam nila, nag-focus pa rin sila sa trabaho. Trabaho nila ay trabaho talaga. And yung problema nila, hindi nila dinadala sa kanilang trabaho. Yung mukha ng mga tao dito kapag winter, hindi talaga mag-smile. Hindi sila pala smile sa mga strangers and also hindi sila matok sa mga strangers. Hindi naman ibig sabihin na
yung mukha nila bakin masimangot hindi na sila mabait. Mabait naman sila, kaso lang yung mukha talaga nila, hindi nila sinoshow kung happy ba sila or sad ba sila. Hindi mo mababasa gaano yung tao dito kapag may dinaramdam or happy. Hindi talaga sila sobrang smiling. Kung sa summer may mag-smile-smile sa'yo, paminsan-minsan lang, hindi talaga lahat ng tao. Napakaganda pa dito sa mga Swedish kay alam nila yung work talaga, tapos party talaga. Kadalasan talaga pag like kung mga Pinay no, magtuktok kami something sa aming mga husbands before, yung may friends ako, tapos sabihin talaga na typical Swedish, meaning kapag typical yung Swedish na asawa mo, laging nag-computer, laging nasa bahay, and introvert. Kadalasan kasi sa kanila kay ang daming introvert kaysa extrovert. Mahilig lang sa bahay, mag-computer. And dito talaga yung mga tao, independent talaga. And also, yung mga kapitbahay namin dito, kahit sa amin dito, 5 years na ako lang ang alam sa kanila. And yung kanilang anong ginagawa nila or ano yung mga pangalan nila, hindi ko alam. So, kung magkita kami, mag-hi lang, hi. Tapos, bye-bye, ganun. Sa Swedish, hey, and hey do. And kadalasan dito kayo walang pakialaman. Kung ano man yung suot mo, masuot mo as long as komportable ka. Dito talaga, makagrow talaga ditong environment dito sa Sweden kay kung ano yung gusto mong suot, masuot mo. Dito sa Sweden, ang hirap makahanap ng work. So, requirement talaga all the time kapag naghahanap ka ng work kay driver license, tapos language, and then dito sa hospital, ang napakaganda kay libre siya kapag manganganak ka, wala kang babayaran. Minsan may babayaran ka, pero hindi siya gaano kamahal. Kadalasan talaga kapag may sakit ka, pumunta ka sa hospital, walang bayad. Kung may bayad man, hindi siya kalakihan, kaya lang sa bulsa. And yung school dito kay libre lang siya. Hanggang college, libre siya, and may allowance ka. Sa akin sa ngayon kay may allowance every month, tapos pwede ka din na mag-loan kung gusto mong mag-loan para may pera ka pang rent mo sa apartment, pang food. Tapos iba din yung allowance na binibigay sa'yo. Choice mo lang kung mag-loan ka with your allowance or gusto mo lang ng allowance. And dito sa Sweden kay kahit naka-apartment man, mahal talaga, grabe ka mahal yung rent dito sa bahay. And depende din yan sa city. Kung doon ka sa Stockholm, dito sa capital dito sa Sweden, yun, grabe yun kamahal. And kapag dito naman kayo, dito sa aming Uriburu, sa aming city ni Habi, medyo mahal siya, pero hindi siya same doon sa Stockholm. So, dito lang tayo mag-end, guys. I hope na nag-enjoy kayo, and thank you sa pag-support nyo lagi sa akin. I love you, guys. Bye-bye.